Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako'y muling magbabasa ng banal na kasulatan sa Biblia. Ilang araw na rin po ako hindi nakapagbahagi sa sobrang naging busy sa pag-aaral, sa binuksang hanap buhay at sa iba pa. Pero gayon pa man, maging busy man ako sa lahat, priority pa rin sa akin ang devotion ko kay Lord. Yung mga ginagawa ko para sa Kanya, hindi mawawala yun. Tayo po'y babasa sa aklat ng Matthew. Ang talatang kay tinutukoy matatagpuan sa Matthew talata 5, kabanata 26. Narito po ang sinasabi ng talatang ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makalalabas doon hanggat hindi ninyo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang talatang ito ay nauugnay sa mga bagay na ginagawa natin. Halimbawa, ito'y bahagi ng mga aral ni Jesus tungkol sa pakikipag-ayos sa mga kapwa bago pa man umabot sa hukuman. Ipinapakita nito ang kahalagaan at pagkakaroon ng tamang relasyon sa iba at ang pagiging tapat sa ating mga pananagutan. Kung sabi nga sa aklat, aklat ng Roma, talata 13, versikulo 7 hanggang 8. Ibigay ninyo sa lahat ng nararapat sa kanila ang buwis na dapat buwisan, ang buwis sa dapat ipataw, ang takot sa dapat katakutan, at ang parangal sa dapat parangalan. Huwag kayong magkaroon ng utang sa kanino man, maliban sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Ipinapaalala sa atin ang talatang ito na dapat mong tuparin ang ating mga pananagutan sa ating kapwa, kabilang na ang pagbabayad ng utang. Meron akong babasahin dito sa aklat ng Kawikaan. Ang mayaman ay pinapanginoon ng dukha. Ang nangihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ipinakikita ng talatang ito ang realidad ng pangungutang at kung paano maaaring makaapekto sa ating kalayaan. Sa aklat ng Awit, talata 37, versikulo 21. Ang masama ay humihiram at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay nagbabagandang loob at nagbibigay. Niyahambing dito ang ugali ng mga taong masama at matuwid. At itinuturo ang kahalagahan ng pagbabayad ng utang.
Sa aklat ng Mateo, sa aklat ng Mateo, talata 8, versikulo 28-30. Ito'y bahagi ng parabola ng walang awa na alipin. Ngunit nang lumabas ang aliping iyon, nakita niya ang isa sa kanyang mga kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sinasabing, bayaran mo ang utang mo. Ngunit ang kapwa alipin ay nagpatira pa at nakiusap sa kanya, pagpasensyahan mo ko at babayaran kita. Ngunit tumanggi siya at ipinasok niya ito sa bilangguan hanggang sa mabayaran ang utang. Ang talata ng aking binasa ay bahagi ng isang parabola na nagtuturo ng pagpapatawad, ngunit nagpapakita rin ng pananagutan sa pagbabayad ng utang. Ang mga talatang na aking mga binasa, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabayad ng utang at pagiging tapat sa mga responsibilidad natin bilang mga mananampalataya. Kung akin pong ipapaliwanag yun sa aklat ng Roma, talata 13, versikulo 7 hanggang 8. Ibigay ninyo sa lahat ang nararapat sa kanila, ang buwis sa dapat buwisan, ang buwis sa dapat ipataw, ang takot sa dapat katakutan, at ang parangal sa dapat parangalan. Huwag kayong magkaroon ng utang sa kanino man, maliban sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakatupad na ng kautusan. Paliwanag ko po, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na bilang mga Kristiyano, tayo ay may pananagutan
Tayo ay may pananagutan na ibigay sa bawat isa ang nararapat sa kanila. Kung may utang tayo, dapat natin itong bayaran na may tapat na puso. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa anumang bagay ng utang natin sa ating kapwa. Posible itong respeto, pagmamahal o paggalang. Ang pangunahing utos sa talatang ito ay huwag tayong magpabaya. Sa ating mga obligasyon, lalo na sa utang, sapagkat ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi lamang isang kasalanan sa batas ng tao, kundi sa Diyos din. Gayunpaman, may isang utang na hindi kailanman mababayaran, at yun ay ang utang ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay ang pinakamatinding utang na dapat natin bayaran araw-araw, sapagkat sa pagmamahal natin sa iba, natutupad natin ang utos ng Diyos. Halimbawa, kung may tao na pinahiram ka ng pera o anuman, huwag mong kalimutan ang iyong pananagutan na ito ay bayaran sa ganitong paraan. Ikaw ay nagpapakita ng katapatan at hindi lamang sa kapwa mo, kundi sa Diyos na rin. Subalit higit pa rito, tandaan na ang pag-ibig sa inyong kapwa ay isang utang na dapat mong binabayaran araw-araw sa pamamagitan ng kabutihan, malasakit at pakikiramay. Ang sabi nga sa aklat ng Kawikaan, ang mayaman ay pinapanginoon ang dukha, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ang talatang ito ay nagpapakita ng katotohanan ng buhay. Kapag nangungutang tayo, tayo ay nagiging may utang na loob sa taong nagpahiram. Sa simpleng salita, ang utang ay maaaring magbigay ng kontrol sa ibang tao sa ating buhay. Kaya mahalaga na pag-isipan natin ng mabuti bago mangutang. At kapag ginawa natin ito, dapat tayong maging handa na bayaran ito sa tamang oras. Pinapaalala sa atin ang talatang ito na ang pagiging maingat sa ating mga financial na desisyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkapit sa sitwasyon kung saan tayo ay nagiging alipin ng utang. Kapag tayo ay tapat sa pagbabayad, tayo ay nagkakaroon ng kalayaan at kapayapaan, at higit sa lahat, itinutuwid natin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pinaliwanag kong ito sa talatang ito kay Matthew
para higit po natin maunawaan at maintindihan, basahin niyo po yung aklat ng Matthew. Pero bago niyo po basahin ang aklat ng Matthew para maunawaan ninyo, humingi po kayo ng wisdom sa ating Amang nasa langit, sa banal na Espiritu, para maunawaan ninyo yung binasa niyo. Siya ang magpapaliwanag sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Habang binabasa mo yan, may dinaragdag ang Diyos na para maintindihan mo at maliwanag para sa iyo. Sa ating kasi, alam natin, kahit nung araw pa man, nung hindi ko pa kilalang masyado ang Diyos o ang Panginoong Hesus, kaming mga negosyante, mahilig kaming manghiram at mangutang. Hindi po, ticket lang po. Minsan, kapag nanghihirap tayo, pag wala tayong pambayad, tayo pa yung galit. Tayo pa yung nagsasalita ng hindi maganda. Ibis na paupahin mo ang kalooban ng taong nagpahiram ng pera, ikaw pa yung magpapainit dahil sa sinabi mo. Nung araw, ganyan. Pero ngayon, sabi nga ng Diyos sa banal na kasulatan, darating ang araw, hindi ka na mangungutang, kundi ikaw na ang magpapahiram at magpapautang, kahit hindi ka bayaran. Kasi sa aklat ng Kawikaan, ang sino mang magpahiram, ang Diyos ang magbabayad. Maraming salamat sa salita ng Diyos na aking nababasa, na isang nagiging gabay ko sa aking pamumuhay. Maraming salamat at yung nababasa ko sa Biblia, diba lagi kong sinasabi, Biblia ang aking batayan at basihan, hindi ang salita ng tao. Kahit gaano siya kagaling magsalita, kahit gaano siya kagaling mag-preach, kahit gaano siya magsabi ng mga verse sa Biblia, babasahin ko pa rin yan sa Biblia. I-research ko pa rin yan. Kasi, sabi nga niya sa Joshua, umaga't gabi dilidilihin mo ang aking salita upang ito'y tumimok sa puso ng tao araw at gabi. Magbasa tayo ng Biblia, ang salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano yung mga binabasa natin na walang kabuluhan at walang katuturan. Tayo po'y mananalangin sa maiksing panalangin. Prayer for demons to leave your home. O Heavenly Father, watch over me and my family as we start this new chapter in our lives as a family in our house. I ask that you bless my family with good health and fortune, and cast out any harmful and demonic spirit that may linger in our home. I feel an ever present
when I am in the house, and I pray that you will unleash your Holy Spirit on the bad demons that resides in our house. Bring your light into our home so that you can guide us along your paths and keep us safe from any demon or bad spirit that seek to do us harm or temptation us. I pray that you will protect us from the bad spirit that are in our house. Amen. Maraming salamat. Dito po tayo nagtatapos. Mga ilang araw din na naman po akong hindi makapagbabahagi kasi ako po'y magre-research po uli. Naway pagpalain po tayo ng Diyos. Gabayan po tayo, ingatan po tayo, pati ng ating mga pamilya. Magkaisa-isa po tayong manalangin kasama ang ating mga mahal sa buhay dahil ang panalangin ay isang magiging protection natin sa bawat araw na dumaraan sa buong maghapon, maging sa ating pagtulog. Lagi nating tatandaan, desisyon nating matulog, desisyon ng Diyos tayo'y magising. God bless you all.